Okay. So, ito yung katuloy ng lecture natin kung saan ang simula natin dito is kung saan kami natapos ng Section 2F tsaka ng Section 2J. Yung Section 2G, H at I, merong mga part dito na nagawa na ninyo. Pero I would suggest na panoorin nyo pa rin tong video kasi meron ditong mga parts na dinagdag ko na hindi ko na-mention dun sa sa lecture natin. And then, kung ba't ko siya i-mention na kaagad dito is para mas mapabilis natin yung lecture. Okay, para hindi mahaba yung video natin. Okay. So last time, doon sa natakil natin, gumawa tayo ng function discover. In which ang ginagawa niya is kapag binuksan yung card, is nalalaman niya kung magkaparehas o hindi. Ngayon, nakalagay dito sa function discover natin is binibilang niya kung ilan yung nakabukas na baraha. Ang allowed lang sa game natin is to open two cards. And then, kapag hindi siya magkapareho, magsasara siya. Kapag naman magkapareho, mawawala siya. Para magawa natin yun, yung part na yun, kailangan gumawa tayo ng mga bagong function. So, dito sa video na to, pag-uusapan natin yung tinatawag na communication between functions. So, dito sa ibabaw ng distribute card, dito sa may function na to, sa closing ng distribute card function, ang gawin natin is create three new functions. The first one is what we call function compare. The second one is function success. And then the last one is function error. Now, itong nasa line 50 na if, which is yung if-else natin, na nagsasabi kung magkapareho yung baraha o hindi, i-cut natin yan. And then i-paste natin sa loob ng function compare. Ngayon, para malaman nitong function discover na pag natapos siya, lumipat siya kay function compare, ang kailangan niyang gawin is ilagay natin dito yung function compare and then i-type natin dito discovery. So ngayon, kapag natapos itong discovery na to, yung if statement ng discovery, which is nakapaloob din dito, lilipat ngayon siya dito sa function compare. Now, kung mapapansin nyo, nag-e-error itong part na to kasi discovery nakalagay. Kasi dahil nakalabas na siya sa function discovery, kailangan we need to create a name dun sa pagko-comparean nitong part na if-else statement natin. So, ang pinangalan natin dito ay cards to compare. Okay. Now, you copy cards to compare and then you paste it here. Paste nyo dyan. Paste nyo dito. Ayan. So, ngayon, ito na. Ito na yung function natin na pagkukumparahin yung mga baraha. Ngayon, ito. Sige, ganito muna. Dito sa part na to, sa console log, ang gawin natin, burahin natin yung console log. Lagay natin dito, success. And then sa loob niyan, lagay natin cards to compare. Okay. So kapag napagpareha na niya yung baraha at nakita niya magkapareho, siya ay magpupunta sa function success. Okay. So ito, cut muna natin to. Lagay natin sa ilalim. Lagay natin dito sa may console log error.
Ngayon, ang gusto nating mangyari kapag magkapareho yung baraha is pupunta siya dito sa function success. So dito, maglagay tayo ng tinatawag natin na last card. Kapag dalawang baraha na yung nakabukas, yung huling baraha, siya yung considered as last card. Ngayon, kapag nakabukas na yung huling baraha, maglo-loop ngayon itong ating function success. Titingnan niya yung laman ng element, which is yung ating mga emoji. So kapag pareho yung baraha, yung element natin ay papasok sa class list na ang pangalan ay successful. Okay? So parang yung katulad lang din yan nung dito. Yung papasok siya sa tinatawag na ito, class list discovered, which is yun yung nakabukas na baraha. Ito naman ang pangalan niya, class list successful. So etong si successful, i-copy natin yan, and then pumunta tayo sa CSS natin. Okay. So sa dulo ng CSS natin, sa dulo sa ilalim, i-paste natin yung kinopya natin na class successful, and then i-type natin dito, opacity 0, and then save natin. Balik tayo sa ating JavaScript. Okay, so try natin. Ang gagawin ko, babawasan ko muna yung baraha ko para sigurado na magkapareho yung cards. So try natin. Ayun. So nung pareho yung barahang lumitaw, since ang laman lang ng baraha natin ay unicorn, nawala yung baraha. Okay. Save. Yan, balik na natin. So ngayon may problema tayo dyan. Tingnan natin to. Okay, so yung 2G, 2H, tsaka 2I, pwede na kayong sumabay sa part na to. So tingnan muna natin to. Pupunta tayo sa console log. And then ang gagawin ko sa hanapin ko yung magkaparehong baraha. Close ko to. Ayan. Hanapin natin dito sa loob ng main. Hanapin natin yung magkapareho na card. So, robot yung una. Yung pangalawa ay robot. O, tingnan nyo to guys ha. So, kinlik ko. So, nawala, di ba? Supposed to be dapat ang mangyari makapag-click tayo. Pero hindi nangyayari yun. Kasi nga, dun sa ating code, ang sinasabi is dalawa lang yung dapat na nakabukas. So kahit tama yung baraha natin, ang nangyari sa kanya, ayaw na niyang magbukas ng bago. Kasi nga, yun yung rule natin eh, di ba? So ang gagawin natin ngayon is dito sa code natin, pumunta tayo sa part ng discovered dito. Yan. Sa line 37. Okay. So, sa part ng discovered na yan, ilagay natin dito, not, and then, open close parenthesis. Lagay natin dito, dot, successful.
Ayan o. Discovered, not successful. Okay? So, ang gagawin ngayon yan is yung mga successful na, which is yung pareho, ang gagawin niya is kapag yung card natin ay nagkaparehas, sa halip na hindi mo maklik yung iba pa na hindi na o-open, ang gagawin niya is pwede mo nang maklik ngayon yun. Yung halimbawa yung pangatlong card, yung pang-apat. Sige, mas madaiintindihan natin pag pinakita ko example. So, copy muna natin to and then paste din natin dito sa ilalim. Ayan, sa dalawang discovered na yan. Okay? And then save. Sige. So, ang next natin gagawin is i-try natin ulit. Okay? So, pakita ko ulit yung para makita lang yung laman ng baraha. Natin yan. So, yung ating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung pang 7 natin ay unicorn. And then yung ating pangalawa. So, 2 tsaka 7 unicorn yan. So, tingnan natin to. So, 2, 7. So, ayun. Ngayon, ayan, pwede na tayo ulit magbukas. So, every time ngayon na magkakaparehas yung barahan natin, pag may nawala, pwede ka pa ulit mag-open. So, ayun. So, na-solve na natin yung part na yan. Okay. So, now, dito naman sa may error, so balik tayo rito sa ilalim. Pwede rin tayo dito, ayan, dito sa cards to compare, sa line 60, type natin dito, error, and then lagay din natin dyan, cards to compare. Okay. And then, punta tayo rito sa ilalim. Ayan, dito sa function error. So, ang gawin natin, copyhin na lang natin yung nasa ilalim ng function success. Copy natin yan. Paste natin dito. Ngayon, ang ilalagay naman natin dito sa halip na, tapos dito last card din, lagay natin. Last card, ayan. So, dito sa halip na add, ang ilalagay naman natin dyan, remove. And then, ilagay din natin dito, discovered. Kung matatandaan natin yung discovered ay yung barahang nakasara. Or yung nakabukas. So, save natin yan. So, check natin ito. Ayun. Okay. Uy, pareho. Ayun. So, makikita nyo, ang bilis niyang magsara. Sa sobrang bilis, hindi na natin napapansin. So, aayusin natin yung part na yun. Pero for the meantime, bago natin mas gawing complicated na yung game, kasi habang gumaganda na yung laro natin, mas nagiging complicated na yung code niya, it's about time na ayusin muna natin yung file organization ng ating JavaScript. Okay. So, ang gawin natin is let's do our file organization. Ayan. So, naririnig pa yung tahol ng aso ko. Okay. So, ngayon dito, gawa tayo ng bagong JavaScript file. So that pag inedit natin yung mga file natin, mabilis natin siyang, kumbaga maayos yung, alam natin kung saan lang natin nahanapin. The first one is pangalanan natin ng global. Ito ay para sa lahat ng ating global variable. Okay. So dito sa global, ang ilalagay lang natin dyan ay ito,
yung mula line 1 hanggang line 3, yung pagde-declare ng emoji, tsaka yung pagko-concatenate ng cards. So, cut natin yan. And then, paste natin dito. Save. Okay. Next. Ang next naman natin na ilalagay is yung sa distribution ng cards. So, dito, yung function sa pagsha-shuffle ng cards, and then hanggang dito sa closing tag ng card distribution, i-cut natin yan. Tapos gawa ulit tayo ng bagong JavaScript. Pangalanan natin yon ng distribute card.js. Then paste natin dyan. Okay, so check natin. Okay, so save natin. Balik tayo sa JavaScript file natin. So now, ang gawin natin is yung function discover hanggang sa closing tag ng function compare. Ayan, sa ilalim nito. Ayan, hanggang sa ilalim nun yung may error na cards to compare. So, cut natin yan. And then, paste natin dito sa gawa pala tayo ng bago. Gawa tayo ng bago. Pangalanan natin ng discover compare.js. Okay? Then, paste natin yan. Doon sa section 2i, I believe nagawa natin tong part na to. Paki-check na lang yung mga lalo na to sa may part na success. Hit yata yung na-type ko dyan. Tsaka itong part na to, yung not successful, parang hindi ko nalagay yan. So, paki-check na lang, okay? So, yung discover compare natin, save natin yan. So, meron na tayong, napaghiwa-hiwalay na natin yung ating mga functions. Balik tayo sa JavaScript natin. So, we still have itong function success, tsaka function error. So, kunin natin yan, cut natin, and then create tayo ulit ng bagong file. Pangalanan natin to ng success-error.js. Okay, and then paste natin dyan yung ating file, and then save it. Okay. And then the last one, since ito na lang yung natitira, yung distribute card, pwede na nating i-rename na lang itong file natin. So, rename natin yung file natin na yan, and let's call it initial.javascript. Ayan. So, ngayon, makikita nyo dito sa browser natin na wala, di ba? So, paano natin ngayon yan palilitawin dito? So, punta lang kayo ng index. And then, itong mga script na to, dito sa script na to, dyan natin siya ilalagay. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. So, copyhin natin to. And then, paste natin 2, 3, 4, 5. Okay? And then, ilagay natin yung pangalan ng file according sa pagkakasunod-sunod. So, una yung global. Next is yung distribute card. Next is yung discover compare. Next is yung success error. And the last one is yung initial. And then save. Ayan. So, ganyan ang paglalagay ng maayos na JavaScript or ng maayos na file organization. You divide it according to its function. So, you have your global, you have your initial, and then you have each part na meron tayo dyan. Okay.
So now, ang next naman natin pwedeng gawin is ayusin natin yung problema nung barahan natin kanina. Ayan nga, oh, ayaw makita, 'di ba? Hindi natin makita kung siya ba ay dalawang maling card. So, para mangyari yun, we need to manage the feedback and we need to add animations to our JavaScript. So, abangan nyo yan sa part 2 ng video natin.